Magandang gabi mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ito ng ating update sa binabantayan nating Bagyong Wilma na nasa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Kaninang alas 7 ng gabi, huling namata nitong sentro ni Bagyong Wilma dito sa coastal waters o yung dagat baybay ng Dolores sa may Eastern Samar. May taglay itong lakas ng hangin na malapit sa gitna na umaabot ng 45 km per hour at pagbukso na umaabot ng 55 km per hour. Yung movement nito sa kasalukuyan ay west-northwestward sa bilis na 10 km per hour. So makikita natin dito sa ating latest satellite images na itong mga makakapal na kaulapan na kasalukuyang nakakaapekto sa silangang bahagi ng Southern Luzon, particular na sa may Kabikulan, ay ang patuloy na pag-iral nitong shear line o yung salubungan ng mainit at malamig na hangin. Samantala, ito namang mga kaulapan na associated kay Bagyong Wilma ay inasahan nating patuloy na makakaapekto sa malaking bahagi ng Visayas within the next 24 hours. For Metro Manila at nalalabing bahagi ng ating bansa, makakaranas pa rin tayo ng mga tsansa ng localized thunderstorm simula ngayong gabi hanggang bukas ng madaling araw. And as of 8 p.m., ito yung ating latest forecast track. So track and intensity forecast para kay Bagyong Wilma. Sa mga susunod na araw, magpapatuloy yung generally westward na paggalaw ni Bagyong Wilma na kung saan posible nga itong maglandfall dito sa anywhere along Eastern Samar or Northern Samar ngayong gabi. So after its initial landfall sa may Samar, dito sa Samar area, inasahan natin magpapatuloy yung generally westward na paggalaw nito at itra-traverse ito ang malaking bahagi ng Kabisayaan hanggang bukas. Pagsapit naman ng Monday ay mag-emerge na ito or lalabas ito sa karagatan ng Sulu. Magpapatuloy yung generally westward na paggalaw nito at posibleng dumaan muli dito sa northern portion ng Palawan by Monday morning. So throughout its passage dito sa Visayas area, dahil nga inasahan natin na may possible interaction yung Bagyong Wilma sa ating northeast monsoon, hindi natin inaalis yung posibilidad ng weakening nitong si Bagyong Wilma into a remnant low or a low pressure area dahil yung dry na hangin na dulot ng ating northeast monsoon, posibleng magkaroon ng epekto sa weakening ng nasabing bagyo. And dahil may mga makararanasan pa rin tayo pagbukso ng hangin sa ilang areas ng ating bansa, as of 8 p.m. ito yung ating mga tropical cyclone wind signal. No? So as of 8 p.m., may nakataas pa rin tayong signal number 1 dito sa may Sorsogon, dito sa Masbate, kabilang ang Ticao at Burias Islands, sa may Romblon, southern portion ng Oriental Mindoro, southern portion ng Occidental Mindoro, at itong northernmost portion ng Palawan, kabilang ang Cuyo, Calamian, at Cagayancillo Islands. May signal number 1 rin tayo dito sa areas ng Northern Samar, Eastern Samar, Samar, Biliran, Northern and Central portions ng Leyte, Northern and Central portions ng Cebu, kabilang ang Bantayan at Camotes Islands, Northern portion ng Negros Oriental, Northern and Central portions ng Negros Occidental, sa may Guimaras, Iloilo, Capiz, Aklan, Antique, kabilang na dyan ang Kaluya Islands. Kaya sa mga nabanggit ko pong lugar, itong mga areas under wind signal number 1, maghanda tayo sa mga posibleng pagbugso ng malalakas na hangin na dulot ng papalapit na Bagyong Wilma na kung saan posible nga itong maglandfall anywhere over northern or eastern Samar ngayong gabi at magdudulot ito ng pagbugso ng hangin sa mga susunod na oras anywhere sa mga lugar na may wind signal number 1. Dahil naman sa epekto ng pag-iral nitong northeast monsoon o yung current surge ng northeast monsoon, sa mga lugar naman na walang wind signal, posible rin tayo makaranas ng mga malalakas na bugso ng hangin. Especially dito sa mga lugar, most of Luzon, Visayas, pati itong western portion ng Mindanao sa may Zamboanga Peninsula. So kahit wala po tayong wind signal sa ating mga lugar, posible tayong makaranas ng mga pagbugso ng hangin dulot yan nung current surge ng ating northeast monsoon o yung malamig na hanging amihan. And in terms naman of heavy rainfall o mga malalakas sa pag-ulan na dulot ni Bagyong Wilma, as well as yung epekto ng ating shear line o yung convergence ng mainit at malamig na hangin. So malaking bahagi pa rin ng Mimaropa, itong Quezon Province, malaking bahagi ng Kabikulan at portions ng Visayas makakaranas ng mga pag-ulan simula ngayong for the next 24 hours. So today to tomorrow afternoon, ito yung ating latest weather advisory issued kaninang alas 5
ng hapon. So dahil sa epekto ng shear line, magpapatuloy yung mga malalakas sa pag-ulan, posibleng umabot ng 100 to 200 mm sa pag-ulan dito sa may Camarines Provinces, Catanduanes at sa Albay. Samantala, yung mga pag-ulan naman na dulot ni Bagyong Wilma ay makakaranas or makakaapekto dito sa portions ng Sorsogon, Masbate at sa Romblon. Samantala, ito namang area ng Western Visayas, pati na rin itong portions ng Eastern Visayas dahil naman sa epekto ni Bagyong Wilma habang tumatawid nga ito within the next 24 hours, asan pa rin po natin dyan yung mga malalakas na pag-ulan. Bukas naman ng hapon hanggang Monday afternoon, so makikita natin yung distribution o yung shift ng ating rainfall distribution, mapupunta siya westward patungo dito sa area ng Palawan. So for tomorrow afternoon to Monday afternoon, habang after its traversal ng Visayas area, mababawasan na yung mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Visayas. Pero magsisimula na rin tayo magkaroon ng mga pag-ulan na dulot ni Bagyong Wilma dito sa area ng Palawan. Samantala, yung epekto naman ng shear line ay yung rainfall nito, inaasahan natin na makakaapekto na rin dito sa mga northern provinces, particular na dito sa may Cagayan, Isabela, Aurora. Magpapatuloy yung mga pag-ulan na dulot ng shear line sa may Quezon, Marinduque at Oriental Mindoro. Sa pagsapit naman ng Monday afternoon to Tuesday afternoon, ito yung ating 24-hour rainfall outlook. So patuloy yung pag-akyat ng axis ng ating shear line, na kung saan mas lalakas pa yung mga pag-ulan na dulot nito sa may Cagayan at Isabela, posibleng umabot ng 100 to 200 mm sa mga pag-ulan. Samantala, ilang areas na rin ng Cordillera makakaranas ng mga pag-ulan na dulot ng shear line, particular na sa mga lalawigan ng Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao. Papatuloy yung mga pag-ulan sa Quirino at Aurora. Kaya sa mga nabanggit ko pong lugar, mga areas na maapektuhan ng mga pag-ulan ni Bagyong Wilma as well as yung mga lugar na maapektuhan ng mga pag-ulan ng shear line, patuloy po tayong maging handa at alerto sa mga banta ng pagbaha at pagguho ng lupa dahil for the next 3 days ay significant na malalakas sa pag-ulan pa rin yung ating mararanasan. Sa kalagayan naman ng ating karagatan, ito yung ating latest gale warning na issued kaninang alas 5 ng hapon. May gale warning pa rin tayo nakataas dito sa northern coast ng Quezon. Kabilang na dito ang northern and eastern coasts ng Polillo Islands, sa may Camarines Norte, northern coast ng Camarines Sur, northern and eastern coasts ng Catanduanes. May gale warning rin dito sa eastern coast ng Albay, sa may Cagayan, kabilang na dyan ang Babuyan Islands, Isabela at sa may Aurora. Kaya sa ating mga kababayang mangingisda at may mga maliliit na sasakyang pandagat over these areas, huwag po muna tayong pamalaot dahil makakaranas pa rin tayo ng maalong karagatan na dulot ni Bagyong Wilma, as well as yung mga maalong karagatan na dulot naman ng current na pagbukso ng ating northeast monsoon o yung malamig na hanging amihan. At para sa karagdagang impormasyon tungkol sa ulat panahon, lalong-lalo na sa ating mga localized advisories na ini-issue ng ating Pag-asa Regional Services Divisions, tulad ng mga rainfall advisories, heavy rainfall warnings, maging yung mga thunderstorm advisories, i-follow kami sa aming social media accounts at DUST_Pag-asa. Mag-subscribe na rin kayo sa aming YouTube channel sa DUST Pag-asa Weather Report at palagi bisitahin ang aming official websites sa pag-asa.ust.gov.ph at panahon.gov.ph. At yan lamang po ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Magandang gabi sa ating lahat. Ako po si Dan Villamil ng Ulat.